Bingo Plus Panalo! Nako, eto na nga mga pangga. Oras na naman para sa pamimigay ng papremyo para sa ating pangga Bingo Plus Panalo. Hatid yan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa saya plus sa panalo. Kaya nga naman kung Betty May Saison mong magwagi ng 500 pesos, nako tumutok ka na ng bonggang-bongga dahil diba? Meron po tayong lucky card na aalamin ngayong araw na to para sa programa Baklitas. Kaya nga naman wag na natin patagalin pa. Moja, ihulog mo na ang bola sa ating Pinoy Drop Ball. Diba? May bago ng pangalan. DJ Moja. Yes! Thursday, once more today and tomorrow. Ay! O, diba? The card says it all. Diba? Palaganapin natin ang pagmamahalan. Oo. Puso para sa lahat. Oo. Kaya nga naman ang lucky card para sa programang Baklitas ay Nine of Hearts. So ulitin lang namin ang programang Baklitas na may lucky card na Nine of Hearts. Na dapat lang ninyong tandaan at pakinggang maingay dahil mamayang gabi sa programa ni Kuya Chico ay magpapaikot siya ng ruleta. Sakali kasing matapad sa programang Baklitas ang ruleta, kailangan yung masambit ang lucky card na Nine of Hearts para makuha nyo 500 pesos sa premyo on air plus kung kayong suswerte na mapili online, additional 500 pesos for a total of 1,000 pesos. Ganun kasimple, ganun kadali, ganun kabongga dahil magpapasko na, diba? Yung auntie mo walang masabi. Yung diba? Na habang ayaw gumana ng ating Facebook live dito na nakakain kahit anong pindot ko, wisit. Te! Na nakakaloka. Naka-ere? Oo. Dito inuman. Ay, magandang Anyways, umaga sa lahat ng ating mga pangga. Oo, nakakaloka. Kaya nga naman congratulations sa mga magiging advance winners po natin. Tumutok lang po tayong lahat dahil tuloy-tuloy pa rin po ang pagbunot ng mga lucky cards para sa ating pangga Bingo Plus Panalo. Hatid yan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa saya plus sa panalo. Bye, Bing Bing! Miss Baklitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy. Hello pa rin po sa inyong lahat dyan. Sa lahat pa rin po ng ating mga pangga na patuloy pa rin po talaga nakatutok sa 106.7 Energy FM. Ako po si Kapitana Sisa. At ako lang po si Tita Cora. At ito pa rin ang Baklitas sa on second hour. Nako, eto na nga, Mare. Diba, bago tayo tumungo sa ating Baklitas. Nako, Mare, ikaw ba nangangarap ka bang pumunta ng Samal Island? Uy, gusto kong pumunta ng Samal Island. Ay, nako, pwede kang, alam mo yun, pwede kang makapunta doon ng libre, alam mo ba yun? Ano, lilipad ako? Ay, hindi. Dahil mamimigay lang naman ang MX3 Run for Life this coming November 23 sa lahat po ng mga magre-register on-site doon po mismo dahil magpaparaffle sila ng 5 trip to Samal Island lang naman para sa Run for Life na hatid yan ng MX3 at ng Dimiri Foundation. Wow, nakakaloka, Mare. True. At which, by the way, Mare, gagawin ito sa SM Mall of Asia Complex sa Pasay City sa November 23 or November 23, 2025. May 3K, 5K at 10K category. Kaya, Mare, ito bitbitin na ang buong pamilya at mga kaibigan at mga kaopisina para makisaya sa Run for Life event ng MX3 at ng Dimiri Foundation. Correct. Ang lahat ng proceeds na makakalap ay idodonate po diretso sa Dimiri Foundation para mas makatulong pa din po sa kanilang mga livelihood projects, sa kung ano pa mang mga proyekto na makakatulong sa ating kapwa, hindi ba? Let's run, diba? Not just for fitness, but we run for life and hope. Yes, diba? to register, Mare, i-check na ang link ng MX3
MX3 Natural Supplement website. Oo. Para yung kahapon ba na hinihingi natin, nandito na ba yung link sa ating Facebook Live? Ayan, I think naman na nai-link naman din nila para kayo ay makapagparehistro. Kaya dun sa mga hindi pa rin po nagpaparegistered at sa mga gusto pa rin na maki-join para sa ating Run for Life na gagawin this coming November 23, dyan sa may SM Mall of Asia Complex, 'di ba? Na kung saan nga naman 5 masaswerteng runners ang pwedeng pagkalooban ng free trip to Samal Island. Oy, Samal Island. 'Di ba? Tahimik, payapa, ganyan. Kung gusto niyo lang talaga, alam mo 'yon, mag-recharge, mag-restore, ganyan. 'Di ba? Kaya nga naman, let's run together, let's run for life. Hatid yan sa atin ng MX3 at ng Dimery Foundation. Ang MX3, dito ako believe. Diba? Talagang nga naman nakakabilib yung mga ganyan. Pero mas nakakabilib yung chika mo sa akin. Ay, naku, eto na nga, hindi talaga. Papaawa ta. Para sa ating unang back latest. And actually, pangalawa na. Kasi kanina nauna na yung kay Kiraya. Ating pangalawa. Ngayon daw, kasi nga, diba, dahil nga sa nangyayari sa Cebu, na baha na ganito, hindi nakaligtas sa mga mata ng mga tao kasi kamakailan lamang ay may nakakita kay Slater Young kasama ng kanyang asawa na para bang papaalis ng bansa. Hala? Oo, diba? Di ba nag-turn off siya ng comment section? Oo, tapos ngayon nakita sila, may nakakita sa airport na paalis nga sila. Sabi naman ng ilan, baka naman kasi, alam mo yun, gusto lang mag-detox yung tao kasi nga syempre sunod-sunod na yung pangyayari. Kaya lang, ang katanungan naman ng mga tao ngayon, teka lang sandali, sana naglabas ng official statement patungkol sa nangyari, diba? At alam mo yun, hindi na lang basta hinayaan, tinalikuran. Although sasabihin na nga natin, kasi marami nagtatanggol, Mare, 'di ba? Para sa kaalaman ng lahat, 'di ba? Ang Monterrasas de Cebu po ay nakatayo po, ay itinayo sa parte ng Guadalupe, Cebu City. Maraming nakakaalam na taga Cebu ito. Which is nakikita daw kahit nasa eroplano ka. Oo, 'di ba? Guadalupe, Cebu ito. Ang sinasabi kasi katulad na lang din ng pagsyolak nitong si Albi Casino kasi nga tinag niya yung mga photos na nangyaring bahanga sa Cebu, 'di ba? Maraming Cebuano ngayon ang medyo, alam mo yun, umaagree sa pag-call out ni Albi. Marami ding Cebuano ang gusto lang din Pinangalanan niya si Slater Young? Oo, ma-inform. Tinag niya eh. 'Di ba? Ganong katapang, 'di ba? Ngayon, ang gusto mangyari ng mga taga Cebu is para ma-inform ka lang din na wala pong naganap na baha sa Guadalupe, Cebu. Ang nangyaring baha na tinatag kasi nitong si Albi Casino, yung pinapakita niyang photos na malala, ay sa Talisay. Yes, alam ko sa Talisay diba? Yung nangyari yung baha na malaki. Na kung saan umapaw yung ilog. Yes, kumbaga it is 11 kilometers away from Guadalupe itself. So mali yung kumbaga parang ni Albi. Yung sinasabi nga nila na parang tipong kumbaga parang yun nga, na parang sinasabi ni Albi kasi tinatag niya yung photo tapos tinatag din niya si Slater na dapat daw panagutan na ganito, ganyan na kasi nga 'di ba? Kaya kino-correct lang ng ibang mga Cebuano na ang bahang nangyari ay sa Talisay banda. 'Di ba? Hindi po sa Guadalupe itself kasi nga naman ayon naman din sa ilang mga informante at impormasyon na atin nakala pa, ang Monterrasas de Cebu daw pala ay talagang nga naman nag-comply naman daw sa mga dapat drainage system, yung ecology. Siya nagsabi niya DNR. Kumaga parang ecology art. Yung mismong kumaga parang yung kumpanya ng Monterrasas. Nagkaroon nga daw pa nga ito ng 300 revisions bago talaga tinayo yung buong yung buong mismong sabihin na nga natin luxurious subdivision ba ito na tinayo sa gilid ng bundok. Kaya daw siguro nakita ng mga tao na papaalis si Slater Young ay gusto lang siguro muna nilang kumaga parang matahimik muna yung ibang mga tao na nagko-komento na parang sila yung sinisisi. 'Di ba? Although nga naman sabihin na nga natin, siguro may posibilidad na kaya nagpupuyo sa galit ang mga tao dahil syempre nga naman 'di ba? Dahil wala namang may gusto na mangyari kahit kanino man. Ang alam mo yung mawasak ang tahanan, na mawala ng minamahal, mawala ng kabuhayan dahil nga sa rumaragas ang baha, 'di ba? Pero Mare, teka lang ha. Kasi ang sabi mo, yung Monterrasa, nakatayo siya sa anong part ng Cebu? Guadalupe. Ilang kilometers? 11 kilometers away from Talisay. 11 kilometers, Mare, pero alam natin na kapag nasa bundok ang tubig, raragasa yan pababa. So kahit 11 kilometers yan, dadaan yung tubig ng Talisay. Correct, 'di ba? Kumbaga mali lang siguro yung pagkakasabi nitong si Albi Casino. Oo. Pero
in reality, kapag galing sa bundok ang tubig, kasi ang pinopoint out na mga kapatid natin sa media, parang ginawa daw nitong Monterasa, yung mismong bundok na parang concrete slide ng tubig patungo sa baba. Na diretso talaga. Oo. Ngayon, ang katanungan nga ng mga tao, sabihin na nga natin na malamang ngayon inaayos na ng Monterasas de Cebu kung ano yung mga dapat nilang gawin dahil nagkakaroon naman daw talaga ng investigasyon. Pero ang tanong kasi dito, bakit si Slater Young lang yung nasi-single out? Kasi di ba siya yata yung ambassador? Hindi nga ako sure kung siya yung diba? Siya bang contractor niyan? Siya ba ang If engineer I'm not niyan? mistaken, parang alam mo yun, correct me if I'm wrong, parang siya yata yung engineer kasi talaga niyan. Or diba? baka part owner ba siya? Or baka kasi siya talaga yung kilala. 'Di ba? Na former PBB winner to grand winner, 'di ba? Na kumbaga kilala din siya at influencer din siya bilang alam mo yun, engineer talaga na nakikilala din naman siya sa mundo ng social media. Kasi 'di ba, sila nga yung una nagpakilala ng mga solar panels, 'di ba? Diyan sa Cebu. Na kung saan nga naman sinasabi lang naman ng mga tao, siguro may maling nagawa dito, pero antayin muna natin yung official na statement na manggagaling kasi unang-una, hindi maitatayo yan kung hindi rin aprubahan ng mga lokal na, alam mo yun, lokal na nakaupo na mga politiko, kanilang mga mayor, local government, 'di ba? Na parang wag natin i-single out porket siya yung kilala. Pero kasi Mare, hindi mo rin naman masisisi ang mga taong namatayan. Totoo naman. Ilang buhay ang kinitig ng baha na yan. Na sinasabi ng mga taga riyan sa may Talisay, Cebu, na hindi naman talaga daw umuulan at bumabaha ng ganyan nung hindi pa itinatayo ang Monterasas. Diba? Pero yun nga din kasi ang questionable dito, Mare, diba? Oo nga naman, bakit hindi naglabas ng official statement bago sila mamataan? Kasi nung nakita nga doon sa airport sila mag-asawa, Mare, talagang halos kinukuyog din ng tao. Talaga? Na parang, kasi, dahil sa inyo bumaha. Alam mo, ganun daw yung parang komento ng mga taong nung nakakita, nung papaalis silang mag-asawa ng bansa. Kasi Mare, hindi ko rin ma-imagine yung trauma ng ibang tao. Lalo na yung mga yung mga napapanood natin sa TV na can you imagine your mom, your dad, your brothers and sisters, inaanod sila, inaabot mo sila, nalampas tao yung baha. Hindi mo alam kung saan sila mapapadpad. Correct. Matatagpuan na lang yung labi nila 5 kilometers away kung saan kayo nakatira. 'Di ba? Makikita mo yung nanay mo nakabalunbon siya sa putikan o sa may puno na sinabitan diba? Na nakakaawa. Hindi mo masisisi yung mga tao na maghanap talaga sila ng sisisihin, lalo na kung dati naman hindi nila nararanasan yung ganyang kataas na baha nung hindi pa naitatayo yung Monterasa. Correct. Nagkataon lang na itong si Slater Young ang nakapronta diyan dahil siya yung mismo nag-introduce niyan Siya yung mukha Kung matatandaan natin, 2 hanggang 3 taon na yata ang nakakaraan. Mare, 2 hanggang 3 taon na ang nakakaraan. Mula nung ilabas yan ni Slater Young at tinutulan niya ng napakaraming tao. Yung prototype pa lang, 'di ba, na pinakikita niya dati sa kanyang mga vlogs. 'Di ba? Na parang tipong totoo ka diyan. Marami ang tumututol nga diyan. Pero dati pa, no? Oo, pero tatama ka din. May punto ka doon, Mare, 'di ba? Although Guadalupe is far from Talisay, but still tama ka doon may punto ka. Yung kinalbon yung bundok na halos umislide na at ginawang konkreto. So yung talagang tubig ulan na bumababa doon, yun ang nagreresulta ng baha. Yes. Maaring siguro nakadagdag din sa ibang mga areas diyan sa Cebu, yung mga palpak na flood control projects, 'di ba? Na kasi kung dadaus-dus yung tubig mula sa bundok, kung maayos ang drainage, 'di ba? Drainage system. Meron siyang pagdadaluyan ng maayos at hindi magiging ganito kagrabe sa mga taga Cebu. Correct. Yung bahang kanilang sinapit, kagaya diba? nung pinakita na lamang sa mga interview ng iba't ibang media organization na yung flood control project na ginawa hindi umubra dahil mas committed. Correct. Yung daanan ng tubig. Kaya imbis na magamit, nawalan lang ng silbi, inano din yung flood control project. Wala, 'di ba? Kaya nakakalungkot lang din isipin. Pero Mari, eto sinabi ni Slater Young doon na naglagay daw sila ng tank para doon sa tubig. Pang sa drainage. ilalim nung mismong Monterasa. Para maano niya. Paano? 'Di ba? Yun nga yung tipong dapat malaman kasi yun ang iniintay pa din ng mga tao. Yung konkreto nga na okay, sige, may investigasyon dahil nga dito. Kasi clearly naman 'di ba? Dahil galing sa bundok naman lahat ng tubig na yan Tsaka isa pa, Mare,
sinabi ng isang kakilala kong engineer na alam mo yung vision ni Slater Young mali, sabi sa akin. Ito yung sabi sa akin ng isang kaibigang engineer ha. Oo. Kasi parang ginagaya niya yata yung sa Mount Hindi, yung Rice Terraces? ano nga ba itong sikat na parang Santorini? Sa Greece. Oo. Kasi yung tinayuan nun, Mare daw, may halong bato na mga bundok. Solid. Kung mga kabundukan na hindi solidong mga parang lupa. Yes, dito. Na may mga konkreto. May bundok na ganun, di ba? Yung mga bato. Diba? Ano ba tawag doon? Basta puro bato. Oo. Doon sa sa Monterrasa, soil yon, Mare, na pag nabasa, pwede magkaroon ng soil erosion. So, ibig sabihin, kahit pa sabihin mo kinongkreto nila yon, pagdating ng araw, posibleng gumuho pa din yon. Kaya nga, yun ang sabi sa akin. Dahil nakadikit sila sa sa bundok, di ba? Tama, di ba? So, paano yung ginawa nila? Pero ang ganda naman kasi ng ginawa, pero hindi naging maganda ang naging resulta. Hindi siya environmentally friendly. Oo, kasi di ba, pwede naman din sanang Kaya nga, diba, si Sierra Madre nagagalit Nabuhay na nga, naging diba? AI pa. Nagagalit si Sierra Madre kasi nga daw, katulad sa Bohol, kaya diba? Tinamnan nyo ng resort. Tapos, yung Chocolate Hills. Oo nga, diba? Sabi ni Sierra Madre, nagsasalita na siya. Anyways, diba, yun lang naman din. Nasana man lang din, diba, sabi nga ng ilan, umalis ba siya para takasan or umalis siya para kahit papaano pagbalik niya ay handa siyang sagutin yung mga katanungan ng mga tao na patungkol dito sa nangyaring insidente. Kagaya niyan, Mare. Hindi biro kasi talaga to. Umalis si Slater Young. Gaano tayo kasigurado na kaya niyong pauwiin naman yan ulit? Diba? Diba? Kasi may mga umalis. Oo. Napapabalita. Hindi naman siya siguro magkakasakit din, ganon. Hindi, baka naman din, baka naman talagang, alam mo, may inaayos o di naman kaya taking a break lang talaga. Na umalis ba talaga si Slater Young? Oo, diba? Kasi meron din mga dyan. Baka naman nandito lang sa Maynila, diba? Na Hoy! Hindi ka hindi ka rin mag-i-splook. Oo nga, delicates. Diba? Baka bigla ka may red mark dyan at maging asado siopaw ka. Diba? Kasi pag green yan, bola-bola. But anyway, pero yun na tayo dahil antabayanan pa rin natin, untayin lang natin ang magiging official na statement mula kay Slater Young. Kung magbibigay man sila ng official statement, I think people of Cebu deserve this, diba? Na kanilang explanation na hindi naman siguro sa, alam mo yun, para sisihin sila ng bongga, pero para na din maliwanagan din ang lahat. Diba? Kaysa naman yun, sinisisi yung proyekto, pero alam mo yun, na meron palang ginawang lunas para gawin ito at alam mo yung gaya ng sinasabi nila na sinunod nila yung mga ecological laws na tinatawag ng DNR para magkaalam at magkaklaruhan lang din. Hindi correct. Ba? Anyways, ako mga pangga, yan po muna ang ating unang chika for today's video. Sa aming pagbabalik, isang umatigabang chikahan na naman na dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still same, pero we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Sorry po.